Oh anak, andito ka pala. Oh, wala pa, Nay. Bless you. Kamusta na po yung trabaho niyo? Eto, pagod. Pero maayos naman naging trabaho ko. Oh, nasaan ang kuya mo? Ay, nasa taas po siya. Tawag ko na lang. Sige. Kuya! Nandito na si Nanay! Kumain na ba kayo ng kuya mo? Ay, hindi pa po. Gutom na nga po ako eh. O sakto ito, may dala akong buko pa eh. Paghatian nyo ng kuya mo ha. Ay, sige. Thank you po. Yan. O sige, tataas na muna ako ha. Sige po. Ano yun? Nagpaiwan si Nanay ng pagkain para sa atin, Kuya. Akin na nga yung panghati. Ha? Kuya, ako na lang yung malaki. Mas matanda ako, kaya dapat mas malaki yung sa akin. Ang tako mo talaga, Kuya. Tigas ng ulo mo eh, no? Anong nangyayari dito? Halika nga kayo dito. Panay kayong away. Si Miguel po nagsimula, Nay. Ang gulo mo talaga, Kuya. Halika kayo dito. Ano eh, no? Tama mo. Tigas ng ulo mo. Eh? Kayong dalawa talaga. Yung ginawa nyo kanina, hindi tama yun ha. Magkapatid kayo, kaya dapat hindi kayo madamot sa isa't isa at matuto kayong magbigayan. Bakit po? Dahil yun ang pagmamahal ng isang pamilya. Ay, umupo nga kayo. Ang dalawa. O eto, may papanood ako sa inyo. Sabay kaming umuwi ni Kuya galing eskwela. Laging may masarap na meriendang naghihintay sa amin. Sa araw na ito, bibingkang bagong pili ni Nanay ang merienda. Ang sarap! Pagkahalik sa aming dalawa, pinaupo kami ni Nanay sa kusina. Wow, sarap naman ito. Sarap! Sabi ni Nanay kay Kuya. O anak, ikaw nang bahalang maghati ng pagkain ha. Tandaan mo, hating kapatid. Opo, Nay. Nakahati na sa apat ang bibingka. Sarap naman ito. 3 piraso ang kinuha ni Kuya at ang natiri sa akin na. Bakit isa lang ang akin? Mas malaki ako, kaya mas gutom ako. Kailangan mas marami sa akin. Ang daya naman. Mas malaki nga siya sa akin, kaya hindi na ako umalma. Minsan, nagprito si Nanay ng saging. Tinulungan ko siyang hatiin sa gitna ang 4 na saging na saba bago lutuin. May 8 piraso. Pagkalabas ni Nanay sa kusina, kumuha agad si Kuya ng 6. Kainin nyo na yan. Ako. Ang sarap naman yan. Oo, nagluto si nanay. Baby Kain- ako. Sige, kain ka. Ayusin ko lang to. Oh, init. Sarap. Kuya, ba't dalawa na naman yung akin? Ganoon din noong nag-uwi si tatay ng paborito naming buko pie. Noong gumawa si Nanay ng cake, at noong ang merienda namin ay maliliit na puto. Kung may magbibigay sa amin ng isang bundok ng candy, siguro 2 o 3 lang ang makukuha ko. Buti pa ang kaklase kong si Dina. Wala siyang kapatid. Wala siyang kahati sa kahit ano. Kung gugustuhin niya, pwede siyang kumain ng buong bibingka o buko pie o cake. Pero noong isang araw, walang pagkain si Dina. Nakalimutan niya ang baon niya.
ng kalahati ng sandwich ko? Maingat kong hinati ang sandwich ko at ibinigay ko sa kanya ang kalahati. Ang ingat mo naman maghati. Parang hating kapatid. Hindi ha, pareho lang ng laki. Hindi yata alam ni Dina ang ibig sabihin ng hating kapatid. Wala nga pala siyang kapatid. Inimbitahan ako ni Dina na minsay magpunta sa bahay nila. Bakit ang saya mo, Dina? Wala kasi akong kalaro kasi wala akong kapatid. Masaya kaming naglalaro ng piko sa kanila. Pagdating ng tatay niya, may dala siyang mamon para kay Dina. May bisita ka pala. O ito, hati na lang kayo sa pasalubong ko. Good afternoon po. Ikaw na ang maghati, hating kapatid. Sige. Mukhang alam na niya kung anong ibig sabihin. Pero paano ko hati ng hating kapatid sa aming dalawa? Pareho ang edad namin. Pareho ang tangkad. Ayokong gawing hating kapatid. Magkaibigan tayo. Gawin na lang nating hating kaibigan. Hating kaibigan? Ano yun? Ganto na lang. Hatiin mo yung mamon, tapos pipiliin ko yung perasong kukunin ko. Sige, sige. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinahati ang mamon sa dalawa. Tinignan ni Dina ang dalawang piraso. Mukhang pareho lang pala ang laki. Pareho lang pala ang hating kaibigan at hating kapatid. Dumating naman ang nanay ni Dina. Hello po. Good afternoon po. Nagmerienda na ba kayo? Opo. Tanong nito habang inilabas ang pasalubong niyang sapin-sapin. O ito, iuwing mo na lang sa inyo. Wow, sapin-sapin. Ang bait naman ng pamilya mo, Dina. Ay, kailangan ko na rin po palang umuwi. Salamat. Thank you, Dina. Thank you po. Thank you din. Bye-bye. Kailangan ko nang umuwi. Kaya binigyan niya ako ng isang maliit na bilao ng sapin-sapin. Wala pa si tatay pagdating ko sa bahay. Nagluluto naman si nanay. Mukhang gutom na si kuya dahil nakabantay na siya sa mesa. Inilagay ko sa gitna ang bigay sa aking sapin-sapin. Ano yan? Galing kay Dina. Sapin-sapin. Mukhang masarap yan ah. Kumuha ako ng kutsilyo at hinati ko sa dalawa. Tapos hinati ko ulit sa gitna. Ito, kuya. Oh, ba't isa lang sa akin? Sabi ng kaibigan kong si Dina, ganito ang hating kapatid. Tumilog ang mata ni kuya at pagkatapos ay parang namumula ang kanyang mukha. Oo nga, tama nga sabi ng kaibigan mo si Dina. Ganito nga ang hating kapatid. Lumiit ang boses niya. Pakiramdam ko, ako ang mas malaki at nakakatanda. Pero ngayon, siguro dapat hating pamilya tayo. Tama. Itinabi ko ang isang piraso. Ito ay para kay nanay. Ito naman ay para kay tatay. Tuwang-tuwa ako dahil natikman naming lahat ang uwi kong sapin-sapin. Napasaya ko ang aking pamilya. Miguel, pasensya ka na dahil naging madamot ako sa'yo kanina. Totoo nga na importante ang maghati bilang magkapatid. Pasensya din kuya. Ngayon, naiintindihan ko ang importansya ng pagkapantay-pantay. Tama, dahil pareho lang naman tayong gutom at para wala na ding away-away. Tara. Mga anak, halina kayo at may dalang sapin-sapin ng tatay nyo. Miguel, hating kapatid, Hating kapatid kuya.